At heto na nga ako sa pinali ng kwento ko ng buhay kusinero at buhay OFW na rin mga boss master. At dahil first time ko ngang mag-a-abroad nun, kaya naman excited ako nun. At dahil wala naman ako idea kung anong mga dadalhin nun dahil first abroad ko nun, kaya naman nagdala ako ng kumot at saka unan. At may kasama pa nga pong kulambu yun. Kaya syempre, first timer na mag-a-abroad hindi ko naman alam na may libre palang kumot at saka unan dun sa aking tutuluyan. Kaya yun, napadala ko. Kaya naman yung amo ko nun na Pilipina, tuwan-tuwa nung may dala akong sariling unan at kumot. At may kulambu pa, take note. Siyempre, first time nga Totoo po yun, wala pong biro. Itanong nyo pa sa mga naging kasama ko doon sa PNG. Sa Port Moresby. Shoutout nga pala kay Boss Randy Polo. Isang malupit yan na baker na nagpakilala sa amo ko noon sa Port Moresby, Papua New Guinea. Wow, kaway-kaway sa mga first time dyan na nag-abroad. Na excited pagdating sa bansang pinuntahan nila. Talaga nga naman, tuwang-tuwa. At isa na nga po ako doon. At heto na nga po, nung nagpunta na ako doon sa restaurant na i-open ko sa tabinhang Japanese Embassy sa may town. Sa Port Moresby pa rin po yun. Malapit po kasi yun sa harbor, yung pinaka-restaurant na i-open ko po nun. At dahil may kasama rin naman po ako manager nun, si Ate Sean. Siya ay kasabay ko nang pumunta doon sa Port Moresby. Shoutout nga pala sa iyo Ate Sean, nasa UK na ngayon nakatira. Na happy family na siya ngayon. At mabalik na nga ako sa kwento ko bilang buhay kusinero. At syempre, dahil first time ko nga na mag-abroad na paulit-ulit, nanibago ako sa lutuan kasi nga nasanay ako, ang gamit kong kalan puro high pressure. Pagdating ko rito sa PNG, iba ang aking naging lutuan. Kasi nga, yung pinuntahan namin na restaurant, bawal yung di high pressure. Kaya puro di kuryente lang ang ginagamit. Kasi po, building po yun ng Japanese Embassy at mga embassy po sa ibang floor. At nandun nga po kami sa pinaka first floor sa baba or basement, yung aming restaurant. Kaya naman ang naging setup ng aking pagluluto, doon na lang sa may bahay o sa accommodation namin. Kahit paano, medyo mas malakas po doon. Dahil di gasol nga po ang ginagamit kong lutuan doon. At syempre, bago po ako pumasok, kasama ko na rin yung mga pagkain na dadalhin din po doon sa restaurant. Kaya malaki talaga yung adjustment ng pagluluto ko noon. Malakas po talaga yung restaurant po namin noon, yung inopen ko po noon. Dahil nga po malakas yung aming restaurant noon, meron din nabili ulit na isa pang restaurant yung aking amo. At yun na nga yung Golden Rooster na ibinenta sa aking amo nun. At yun na nga ang naging base ko doon sa Port Moresby. At yun na rin ang aking naging main kitchen. Dahil nagke-catering nga po kami nun sa Lay Biscuit ng mga pagkain. Nagke-cater po kami ng 200 hanggang 250 person every other day. Plus 20 to 15 person na mga Pilipino na manager. Dahil nga po biscuit company yun, kaya maramihan ang aming mga pagluluto nun. At iba pa ho yung sinusupply namin na pagkain sa Cape Town or sa una kong restaurant na inopen. At nagsusupply din kami ng mga spring roll sa branch na Vision City Mall. Yun po yung pinaka main ng Shakers. Plus, may catering pa po ako nun sa outside. Tas pwera pa po ang niluluto namin dun sa may restaurant sa Golden Rooster. Dahil marami nga po ang aming niluluto dun. Kaya marami rin po akong mga backup na kasama po dun na puro local po, mga Papuan. At dahil nga sa lakas din ng aming restaurant nun at catering, may nakuha na naman ang amo ko na isa na namang branch ng restaurant doon po sa Boracay. Grabe rin po, napakadami ko na pong trabaho po nun. Kahit may kasama ako ng mga local po doon. Dumami nga ng dumami yung trabaho ko, pero yung sahod ko hindi naman po nadagdagan. Ay apo, anyamot dun. Ganyan ang buhay kusinero, laban lang para sa pamilya. Kayod kalabaw, basta para sa kanila. Dahil nga ang trabaho ko nun, pagkatapos ko pong magluto niyan, mag-catering, sigurado, pag uwi ko, ako pa pong mamamalengke ng mga paninda ko at mga gamit na lulutuin para sa aming mga catering pang kinabukasan. Kaya ang pahinga ko lang sa bahay ay tulog lang. At kung minsan hindi na rin mapahinga, pag uwi ko pa ng bahay, ako pang paglulutuin. Ay apo, alang magawa, ganun talaga Tapos ang masakit pa na to, magko-complain pa yung mga kasama mo sa luto ko. Ay, grabe rin ang discrimination ko doon. Or yung ano nila sa akin, panlalait doon. Yung may masasabi pa sila sa mga luto ko nun. Talaga nga naman, mapapawaw ka na lang. Ang siste pa na to, pag may bisita pa yung mga amo ko nun, sasabihin, Rick,
meron kang lulutuin ngayon. Masarap daw kasi niluto mo na isang araw eh. Kaya ipagluto mo raw ulit sila. Ala tayong magawa kahit patulog na ako nun sa kwarto ko nun. Ala akong magawa kung di umakyat para ipagluto sila. Amo ko yun eh. Siyempre, first timer ma. Kaya sunod-sunuran na lang ako. Ay, buhay nga naman. Kaya nga after ng 2 years ng contract ko, nahirit ako ng increase sa amo ko. Ang sabi niya, hindi niya raw kayang ibigay. Grabe naman. Kung makikita niya lang, nakikita ko naman na kahit paano bumebenta. At nakakuha nga siya ng 2 pang branch bago yung inoping ko pa na restaurant na pangatlo. Kaya nga after ng pangatlong kontrata ko, ay ng pang 3 years ko, hindi na ako nag-renew, nag-exit na ako. Kaya yun, tinapos ko na lang ang aking kontrata dun sa Papua New Guinea. Ganun talaga ang buhay eh. Weather lang eh. Grabe din ang sakripisyo ko dun at pagdurusa. Talaga nga naman, maiiyak ka na lang sa isang gilid. Talaga namang natiis ko yun sa loob ng 3 taon. Kaya yan ang buhay OFW, magtitiis tayo para sa pamilya. Kaya kung gusto nyo ng ganitong istorya, itutuloy ko pa. Mag-comment ka lang dyan sa baba na gusto nyo pa. At kung ayaw nyo naman, okay lang. Hindi naman po sa pilitan yan at ititigil ko na.